si Bato de la Rosa ay ating kaibigan. Opo. Pero ako po ay nangangako na patas itong ibibigay ko. O, lagi Tanong naman. nyo, Attorney Ferdy, my idol, no? Yung sinasabi niyo kung ano ang dapat gawin. Ang legal opinion po ng lahat ng kilala kong abogado, Opo. kahit yung mga pink pa, kahit yung mga pink, pero ayaw lang magsalita ha. Ang dapat natin gawin ay deadmahin yan. Hindi dapat pansinin ang warrant na yan. Ang problema po, kapag pinag-uusapan natin to, iniisip nila na dahil lang kakampi natin sila Bato. Pero hindi talaga dapat pansinin yan kasi po, napakalinaw sa Rome Statute, sa Article 127, when we withdrew, and it took 1 year to take effect, no, yung withdrawal natin, wala na po sila talagang jurisdiction. Alam nyo po, dalawa yung lagi kong naririnig on this topic. Number 1, withdrawal. Number 2, yung complementarity principle under the Rome Statute. Oh, yung withdrawal po natin sa Rome Statute, ano? Hindi yung withdrawal na naiisip nitong kasama namin si Victor. Iba naman yun, eh. Iba po yun. Iba yun. Iba po yun, para hindi makabuntis yun, oo. Opo, iba yun. Pero yung, ayoko kasing antukin naman ang inyong mga tagapakinig. Pero simplihan natin. Opo. Yung withdrawal sa complementarity, para sa akin yung complementarity hindi na nga dapat pinag-uusapan eh. Dahil sa simula pa lang, nung nag-withdraw po tayo, tapos na po ang usapan. Tapos na po. Yung kay Pangulong Duterte, meron pa silang pinag-uusapan na parang may continued consideration pa, medyo gray pa kung kailan talaga nagsimula yung investigasyon. O sige, itabi muna natin yun. Lalo naman itong kay Bato. Ang tagal-tagal na after our withdrawal and the effectivity of the withdrawal, bakit naman natin hinahayaan pa yung banyaga na takot-takutin po tayo? Tama. Nakakagalit yung desisyon na yan. Opo, hindi, tsaka ang masama po dito, no, I was just saying in an interview also with Jojo Alijarno, yung ginagawa kasi nila, talaga pong rumurupok po ang ating kasarinlan, yung ating sovereignty. Kasi po ito mangyayari dyan, ha? Mangyayari dyan, maggagantihan na tayo. Kung sino ang pumalit sa kapangyarihan, halimbawa po si VP Sara, alam naman natin, laging leading sa mga presidential survey, ano? Kapag po nanalo, anyone, hindi lang si VP Sara or sa anyone na alay natin, no? Mamaya yan, baka sila Trillanes, o baka po si Romualdez mismo, o baka po yung ating Pangulo ngayon mismo, ito po ay haka-haka lamang, sarili ko lang tong haka-haka. Baka mamaya, yan naman ang ipadadala natin sa ICC. No, ang nangyayari ngayon, para tayong mga maliliit na bata, little brown babies, na nagsusumbong sa mga tito natin na mga puti, na, inano ko, sinaktan po niya ako, gano'n, no? Parang ganun. Hindi maganda eh. Kasi ako, I want to go on record. Kahit po may magalit, nakakampi ko. Kahit kakampi natin. Kapag po sila Romualdez, sila Saldico, sila Marcos, o kung sino man, in the next administration, ipadala natin sa ICC. Tututol po ako dyan. Hindi, tama yun. Actually, partner, pinag-uusapan nga namin yan, yung tungkol kay Guanzon. Sabi ko, hindi porkit, kaalyado natin, we agree with what she's saying, her principles are now aligned with us, ipagtatanggol ko yung misconduct niya doon sa mall. Yun ang sinasabi ko eh. Hindi tayo hipokrito katulad ni Rizon Tiveros na pag sila gumagawa tama, pagkalaban ay mali. Ang akin po yung sa tama lang, kasi po, the ICC is the court of last resort. Pero, that even presupposes na bahagi pa tayo o member state pa tayo sa Rome Statute which institutionalized the ICC. Hindi na tayo membro eh. So bakit tayo nagpapadala doon ng mga kaaway natin? Yes, correct. Diba? Tama. O tapos, ang sinasabi nila, baka daw kasi pag dito litisin, ay hindi raw magiging patas ang korte. Ganun. Sino ba ang ombudsman ngayon? Tama. Kanila ang korte, kanila ang lahat, kanila ang pera, kanila ang kongreso. Ano po yung kinakatakutan nila na hindi magiging patas? So ang sa akin po, pag bumalik lang po tayo, pagdating lang kay Bato de la Rosa, kung sakaling ipadala po si Bato sa ICC, malaking kawalan po yan ng ating kasarinlan, hindi lang po sa Duterte allies, kundi sa buong Pilipinas. At ang mangyayari dyan, magiging tuta na tayo ng mga puti pagdating sa hustisya. Correct. So, with that, Attorney Jimmy, any messages for our people or kahit sa ating pamahalaan sa ngayon tungkol po dito sa pakay na ito o issue na ito? Sa mga, yung mga tunay pong Pilipino na hindi na po tumitingin sa politika lamang, kundi yung mismong seguridad na ng ating kinabukasan ang iniisip, no? Huwag po kayong magpauto. Kahit po sa ibang abogado dyan na kung ano-ano yung sinasabi na parang revolutionary justice daw yan, para lang daw. Hindi po ganun. You cannot correct a wrong with a wrong. Correct. Kung sakali po nagkamali
ang ating dating Pangulo at ang ating ngayong senador na si Bato at kung sino pa man ang idadawit nila dyan. Ipaglaban nyo lang po na dito litisin ang Pinoy. Huwag po tayong luluhod sa banyaga dahil pag yan po nasimulan, sinasabi ko po sa inyo, that is the road to hell. Mamaya yan, lahat tayo tuta na lamang ng mga puti na nagsusumbong sa ating mga European neighbors para lamang makakamit ng hustisya na kaya namang ibigay ng sarili nating korte. Yan, very well said, Atty. Galing. Jimmy. At alam mo, Jubes, yan I ang dapat like it. inilalagay sa Senado. Oo, may yung dignidad. mga ganyan, may dignidad, impartial, fair, at may legal knowledge. At hindi yung nagbe-break ng law. Saka hindi kung sino-sinong bendalo. Ay, nakasaludo ako sa'yo, Pero naman Boss sa Jimmy. 2028, dapat mag-level up ng mga Pilipino pagdating sa Oo. Senado. Nakita nyo ang halaga ng pagiging, at least, yung level-headed at may knowledge ng Yes. law nung debates dun sa impeachment. Ano, di ba? Naniniwala ako, Tony, galing mong pumili Alin, ng taong kakausapin ngayon. Ay, siyempre naman. At maraming salamat po, Atty. Jimmy Bondok, sa inyong Salamat po sa pagpapaunlak inyo. sa aming payak na paanyaya. Yes. Maraming salamat. Anytime po. Attorney, Okay. Thank you sana very wag mo much. makalimutan, Juvie de Guzman. Opo, again, Tagahanga God mo bless. ko. Oh, God My bless po. best friend. Ikaw, my best friend. Yes! Ikaw naman. Ikaw naman. Bye! Thank you. Yan Mahal po. ko po kayo. Salamat po. Okay, Same thank you here. po. Yan po ang tinig ni Atty. Jimmy Bondok, dating Assistant Vice President for Corporate Social Responsibility ng PAGCOR at isang abogado. Hindi problema yan, si Guanzon. Talaga? Ako mismo, nung nagkita kami sa Bacolod, doon dimandahan namin, sinabi niya sa akin, susuntukin daw niya ako sa mukha. Binlater ko yan eh. Oo. Talagang may problema yan. Oo, ngayon, hindi naman tayo katulad ni Risa Ontiveros o yung mga dilawan Opo. na kapag kakampi nila ang gumagawa ay tama, kapag kalaban ay mali. Sa akin po, kung mali, mali. Yeah. At para sa akin, yung pinaggagawa ni Guanzon ay mali. Uy, Opo. katulad yan, di ba? Nagwala siya. Opo. Okay, sabihin mo nang pinapaalis siya. Opo. O sabihin mo na, although hindi natin alam ang katotohanan, kasi para sa akin, BS yung explanation ng may-ari ng booth na nakakita daw eh. Okay. Na hinabol pa daw si Guanzon noong yung kaalitan niya. Okay. Umupo daw. Umalis na si Guanzon kasi magkatalikuran daw sila. Opo. Hinabol pa para sabihing umalis ka. Bakit? Umalis na nga, iba Umalis at na. pahabulin. Di ba? It does not make sense. Ang tawag doon sa aming mga trial lawyers ay Opo. contrary to human experience. Oh. Hindi ganoon ang tunay na pangyayari sa buhay. Opo. Tapos ito idinimanda na naman niya ng unjust vexation. Binabaliktad, oo. Mahilig magdemanda yan. Sinabihan na niya ng Supreme Court sa kaso. Ipakikita ko sa inyo. Opo. Lahat ng taong kagalit niya, dinidemanda niya ng unjust vexation. Kinall out na ngayon ng Supreme Court. Sabi niya, demanda ka ng demanda ng unjust vexation para guluhin yung mga kalaban mo. Hindi tama yan. O, bakit ko susuhutuhin kahit sabihin nyo na yung kanyang mga sinasabi ay agree with Opo. at nakikipag-kaalyado in a manner of speaking dahil yung sinasabi niya is aligned with sa mga sinasabi namin bilang oposisyon sa pamahalaang Marcos, hindi ibig sabihin ang gagawin niya ay pagtatanggol ko. Ayun. Kung mali, kikakampi, kikalaban, mali. Opo. Hindi po tayo Risa Ontiveros Ayun. na kapag siya ang gumagawa tama, pag iba gumagawa, Mali exact same agad. thing mali. Hindi pwede yun mali sa yan. atin. Hindi po tayo ipokrito. Hindi. Magalit Abogado na talaga yung kayo. mga, kasi may mga kasama ako Opo. na yung mga sa oposisyon, sinasabi, Opo. dapat pagtanggol natin si Guanzon kasi Kahit mali. gagamitin yan ng Malacanang para atakihin siya. Eh kung inaatake siya, binabati ko siya ng Malacanang, kasalanan niya, ginawa niya eh. Yun. Ako ang daming umaaway sa akin just to tell you. Kasi siyempre maraming galit sa akin pag naglalakad ako sa mall. Nilalapitan ako, ikaw, ganun, ganun po ba? Sige po, God bless. Oo. Bakit mo aawayin sa mall? Correct. Diba? Wala naman sa mall yung issue. Bakit ka bababa dun sa level niya? Tama. Sabihin sa'yo, uy, umalis ka rito, may sakit ka pala. Pasensya na po, sige po, alis na ako. Tapos, bakit magmumurahin mo? Minura mo, sinigawan mo, nagwala ka roon, sinabi mo pa, hindi ka naman naka-Rolex, hindi ka naman naka-Gucci. Yun ba? Overreaction yun, OA yun eh. Opo.